Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this show guys, Mama Sagali Channel, a faith healer o Zumatarders sa ngayong hapon na to. Sige natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of October 1 and October 7 for the sign of Sagittarius. So sagi, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo nang di nag-skip ng ads na way pagpalain kayo nang Diyos at may kapal siksik digdig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice yung ating angel spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Angel spirit, please give me information pa. So, there's the Queen of Cups. Now, there's an emotional healing. So, pagdating dito, maging kalmado ka raw. Na pagdating sa emosyon, na huwag ka padadala ng tensyon. Na may mga pangitain, may mga bagay ka nakikita, may mga bagay na nararamdaman ka dito. Na unti-unti mong parang nauunawaan. No, kung saan talaga nang gagaling. No, nagkakaroon ka ng intuitions dito. And there's a seven of swords with the sneakiness. Na parang piling mo pinaglalaroan ka, na parang piling mo niloloko ka, parang piling mo kumbaga maraming taong nagsisinungaling behind your back. No, at the same time, there's a King of Cups, which is yung person mo is very devoted and supportive naman. No, parang ginuguluntang yung isipan ang yung nararamdaman. So, kailangan mas maging matalino ka sa nararamdaman mo. So, there's a Five of Pentacles. Some of you nakakaranas ka ng financial loss of financial crisis, or financial difficulties. Some of you, marami ka nararamdamang, kumbaga, suliranin or napagdadaan ng suliranin ngayon related about sa finances. Maring ngayong linggong to, unti-unti mo nang mararamdaman at mararanasan na unti-unti ka na makaka-move on, makaka-recover na raw. No, and there's a Four of Swords. No, there's an over-fatigue. No, maaaring kailangan mo ng pahinga. No, kailangan mo ng time sa sarili mo. Now, there's a King of Swords. Nakulang ka na sa tulog. Now, there's a King of Swords with a stop the pattern. Putulin mo na ano man yung bagay na hindi nagsiserve sa'yo. Yung bagay na hindi nakakatulong sa situations mo. At the same time, there's a Page of Cups. Makinig ka sa intuition and gut feeling mo. Makinig ka sa vibrations mo. Makinig ka sa nararamdaman mo. Now, dahil hindi ka ililigaw nito, dadaling ka sa mga totohanan kahit maraming mga tao nagsisinungaling behind your back. So, ibig sabihin dito, mararamdaman mo. No, kung itong tao na to ay nagsisinungaling, kung itong tao na to ay hindi totoo, talagang mararamdaman mo siya, madedetect mo na may something na mali, no? Dun sa sitwasyon na to. So, unti-unti mo tong mararamdaman at unti-unti mo malalaman ang katotohanan sa likod niyan. Na yung nararamdaman mo ay talagang legit, no? Na may pahiwatig sa'yo. And of course, there is the King of Pentacles, no, being practical and secure. No, maging secure ka, kumbaga pangalagaan mo ano man yung bagay na meron ka, even sa nararamdaman mo. No, and of course, there's a Two of Cups, there's a partnership, mag-ingat na sa pakikipag-ugnay, pakikipag-usap, pakikipagtalakayan sa mga taong nakakasalamuha mo, mag-ingat ka sa mga transactions, lalo-lalo na sa investment. No, and there's a Devil card. Oh my God. No, talagang may tao na hindi maka-move on dito. No, talagang malaki ang galit at inggit sa'yo. And of course, there's a Justice card. Wag ka mag-alala. What goes around comes around. Kung ano man yung bagay na ginawa sa'yo, babalik sa kanila yan. Mabigat ang katawan mo, mabigat ang kalooban mo, mabigat ang utak mo. Ayaw nito pagtrabahuhin ka para mawala ka sa concentrations. And of course, there's a Tower moment for a major changes. May mga pagbabagong magaganap sa situations mo. Alam mo, may nararamdaman ka na para kang sinasaksak sa dibdib. No? And of course, guys, there's a Temperance with a perfect timing. So, lahat ng bagay nito may paalala, no, na lahat ng bagay nito mayroong tamang pagkakataon para matuklasan mo. And there's a Temperance, something a divine intervention, na pahiwatig, na kaya may mga synchronicity signs ka dahil may mga tao sa paligid mo na hindi totoo sa sinasabi nila, o may mga tao na kumbaga sumusubaybay sa'yo at there's an hidden intention. Makinig ka sa gut feeling mo. Some of you nananaginip ka ng kung ano-ano. No, kung ano-ano po papasok sa isip mo, no, kung ano-ano po papasok sa utak mo. No, so let's see.
What is additional messages tayo? Pagdating naman tayo sa King of Cups, because the King of Pentacles. So there is a King of Wands, something a vision. Oh my God, almost King lahat ha. So it means maaring ikaw ay lalaki na Sagittarius o maaring related dito sa yung person mo, no? Sa reading na to. There's a King of Wands. There's a look at the bigger picture. Lagi mo titignan yung magiging posibilidad. No, yung mga kalalabasan. No, you are also mature or maaring yung person mo is very mature. No, and of course, there's a Fool card. So sinusubukan ng yung tiwala. Mag-ingat ka nga. No, baka mabudol ka, ha? Then of course, may na-sense din ako dito na love scam. Now, there's a death card. Oh, katapusan na talaga. Na may mga bagay na matatapos na. No, and oh my God, meron na-sense ako dito na maaaring, meron ditong namatay. No? May namatay na gawa ng kulam na hindi makarecover yung tao na to. No? Talagang binabalik-balikan. May spirito dito or kaluluwa na hindi matahimik. At the same time, there's a page of being curiosity. So, kailangan alamin mo, tuklasin mo, no? Kung ano man yung bagay na nasa likod nito. Marami ka pang bagay na dapat matuklasan. For the outcome, there's an Eight of Swords. There's a lot of toxic and negativities around you. Ibig sabihin nitong tao na to, ang pinaglalaroan ka, there's a mature women. No? Maaring nasa paligid mo lang to, no? And of course, there's an Ace of Pentacles. There's a big shot and big money coming in. May malaking perang involved. Or may related about sa pera. And there's another ones, no, konting tiyaga, malalaman mo, matutuklasan mo to. No, malalaman mo. May tinatagong pera, ha? May nakatagong pera dito. And there's an Ace of Swords with a breakthrough. No, magtatagumpay ka, malalaman mo lahat ng bagay na nasa paligid mo, makikilala mo ano ba talaga intention nito. No, mag-ingat ka lang kasi parang susubukan itong linlangin ka at guluhin ka. No, at talagang lokohin ka. I feel something na meron kang mana or meron kang makukuha, no, tapos parang lolokohin ka. Mag-ingat po kayo sa mga pagkakatiwalaan nyo. And there's a Knight of Swords. No, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No, hindi ka makatulog. No, maaaring maraming tumatakbo sa isip mo. Kung buhay pa to, kung wala namang namatay, maaaring meron kang nararamdaman. No, mabigat ang yung utak, yung isip, hindi ka makatulog, na parang feeling mo always active yung diwa mo, buhay na buhay yung diwa mo kahit matutulog na kayo. There's a hypothesis, there's a hidden agenda. Ibig sabihin may hidden enemies nga. No, meron talagang may kagagawan sa likod nito. Yun yung kailangan tumbukin mo. May sumpa pa ako nakikita with the Justice card, ha? Kumaga, imbis na swertihin kami na malas ka, that because of this devil energy. No, nasa paligid mo, there's a lot of toxic and negativities around you. Napapalibutan ka talaga ng toxic. Maraming mga inggitera, maraming mga taong sakim. No, sa kayamanan na nasa paligid mo, mag-ingat ka po. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. Now, pagdating naman tayo sa finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo, guys. Now, pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. Okay, so there's the Knight of Cups. Now, there's an offer. Now, may offer na darating pagdating sa finances and career. There's a proposal or promotion. Now, there's the Three of Cups. Now, there's a lot of celebration coming in. Mag-ingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo. There's an apology. May taong sumusubo, humingi tayo ng tawad, kaibigan man to o kamag-anak. There's a Five of Swords. Magkakaroon ng self-sabotage kasi magiging marupok ka. No, mabilis kang maawa, mabilis kang maniwala. There's a Knight of Swords. Nabibilis ang takbo ng sitwasyon. No, maaaring maliliwanagan ka rin at the end of the time. So, there's an Empress card for renewal. Now, there's a blessing coming in. May bagong biyayang paparating pagdating sa finances mo. Mag-ingat ka lang kasi hindi ka nakakahindi, no? Mabilis kang maniwala dito. Binubudol ka ng sarili mo, kapatid, or anak, no? And of course, there's a Six of Cups. Sabi ko na nga, related sa'yo. It's either anak or kapatid to. Na maaring niloloko ka. Na pagdating sa pera. Na pagdating naman tayo sa love life, so there's a Queen of Swords, clear the boundaries, linisin mo yung bagay na makakasama at makakasira ng inyong relasyon. And there's another one, for slow and steady, matuto kang kumalma, huwag ka masyadong agresibo or pala decision pagdating sa buhay pag-ibig. There's a white namin and white divinity. So talagang pinapakita dito na mayroong there's a blessing disguise with spirit guides na tulong, no, mula sa ating poong may kapal. There's a Ten of Wands na mayroon talagang bigat na pinapasan, no, sa inyong relasyon na punong-puno ng ahas at punong-puno ng traidor. Mag-ingat po kayo. And there's an Emperor. Maging mature na kayo at maging grounded. Huwag kayong papalin lang sa mga tao sa paligid nyo. No, at the same time, there's a Four of Wands. There's a homecoming family gathering. Maaring uuwi ka or uuwi yung person mo. No, mayroon ditong events na mag-ingat po kayo.
no? Huwag kayong kumain ng mga pagkain or inumin galing dito. Now, there's an Ace of Cups. No? Pagdating sa kalusugan mo, there's an Ace of Cups na parang nag-uumapaw, no? Yung maayos na pakiramdam, pero there's a devil card. There's a black namin na parang may sumusubok gawan ka. Alam mo, dinaan to sa inumin. Ha? Maganda yung pakiramdam mo, pero mukhang susubukin ka ditong gayumahin or kumbaga bigyan ng karamdaman. There's the moon card. No, see? There's a revelation. Marireveal to. No, susubukan ito at talagang maaring matuklasan mo. No? Eh, malaman mo, there's a Three of Pentacles. Pagtutulungan ka pala dito. No? At talagang there's a Four of Pentacles, kailang proteksyon na ng iyong sarili. No, wag mong inumin o kainin yung pagkain na galing na sa kanila. Sandok nila, bigay nila, wag mong tatanggapin. And there's a Nine of Pentacles, na there's a blossoming. No, para magsunod-sunuran ka. No, lilinlangin ka nito. Na mag-ingat po kayo dito kasi ang isip nyo, parang hypnotize, gano'n ang gayuma. Para magiging sunod-sunuran ka sa lahat ng gagawin nila at sasabihin nila sa'yo. So, let's see what is additional messages now with the magical fire messages, advices, and sa pick a card, yes or no. So, let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo, guys, now with the magical fire messages, advices for you. So, there's a spring with a blossoming. May paglago at paglakas talaga ng finances dito. No? And there's an everything is okay. So, lahat ng bagay na to ay maaaring magiging maayos, no? Ang kalalabasan, mag-ingat lang kayo talaga, huwag kayong mangamba. Now, there's a do some research. Kailangan nyo lang unawain at tuklasin lahat ng bagay kaganapan sa buhay mo. No? Bago ka mag-proceed, kailangan re-evaluate mo muna para hindi ka magsisi sa huli. Sa madaling salita, pag-iisipang mabuti. For Yin and Yang Oracle card, so there's guarded, close off, sa parang piling mo na panghihinaan ka, parang piling mo nakakulong sa situations. And of course, there's a career commitment and of course contracts. Talagang may about dito sa connections, no, ng iyong person, ng iyong finances, no, even a contract. And there's an empathy. Now there's a breakthrough. Magtatagumpay ka, no, pagdating sa lahat ng aspeto. For synchronicities, represent what? There's a teacher, or there's a guardian, or there's a professor, there's a something na, maaring teacher ka, professor ka, na maaring may tumulong sa'yo, na mayroong gumabay sa'yo. And there's a gratitude, just being thankful sa lahat na nangyayari sa buhay mo. And there's a wheel of fortune with turning back. So, maaring itong bagay na ito is destined to happen. Na talagang mangyayari to, no, or magaganap talaga to. For a romance, thank you for Mystic Love Oracle deck. There's a grass and greener. Talaga there's a new possibilities. Na lahat ng bagay na ito ay maaaring maging maganda ang posibilidad. And there's a proposal. Meron ditong kumbaga magko-propose sa'yo. No? Aamin sa'yo na nararamdaman niya. For Archangel Michael messages. Lean on God and angel support. Sabi ni Archangel Michael, nandito ang ating Panginoon, sinusupport at ginagabayan ka, pati ang ating angel spirit guides. So let's see, what is the Jesus loving quote said? Pray always, so kailangan mo magdasal palagi, ha? Humingi ng gabay at humingi ng tawad sa ating poong may kapal. What is an angel's number? Represent what? And there's a 333 with the support. No? Ibig sabihin, sinusuportahan ka ng ating angel spirit guides. Seeing this, the number, angel's number 333 is a sign that it's time for focus inward on your skills, discover your talent, and use your imaginations, unleash your inner artist. Doing so will boost your self-esteem and sense of competence. It does wonder for you sense of purpose and contribute to your community. So, sinusuport at ginagabayan ka dito ng ating poong may kapal sa ikalalugo mo, sa ikabubuti mo, at ikauunlad ng iyong kakayahan at kaalaman. No? Sinusuportahan ka sa lahat ng aspeto ng ating poong may kapal. Let's see what is the Money Move Oracle deck. Represent with a savings. So, see? Magtipid, mag-imbak, no? For your future. So, kumbaga kailangan na magtipid ka, mag-ipon ka, no? Para sa susunod may mahuhugot ka. For shadow work, represent what? There's an inner cosmos. Trauma, seeing, go deeper. No? To embrace the light, first acknowledge the dark. Ibig sabihin nito, kailangan mong tanggapin ano man yung bagay na nangyari sa buhay mo kahit na napakamadilim na parte ng buhay mo.
Dahil doon mo makikita ang liwanag. Nagkaroon ka ng trauma, pero kailangan mong tandaan na there is something roller coaster sa buhay natin na hindi lahat lagi na sa baba ka. No, iaangat ka ng ating po may kapal. Clarifying for a love situation. Represent, guys, with a wishful thinking. Having lofty ideals lead to a let down, be realistic. So, sa relasyon, kailangan mong maging realistic. Hindi yan, parang fairy tale. So, ang buhay natin, talagang may mga pagsubok na kailangan mong pagdaanan bago mo makamit ang totoong magmamahal sa'yo. What lies beneath the future? I hate nothing about you. Na may mga bagay na parang ayaw mo na tungkol sa kanya, parang nagsawa na nagkaroon na ng trauma. Parang ayaw mo nang ipaglaban pa. O may mga bagay na parang hindi mo pinaniniwala, na parang ayaw mo, parang hate na hate mo. What is a clarifying for a life situation? And of course, there's a fantasy land. So yun nga, no? Kumbaga, ang buhay mo ay wag mong ihalin tulad, no? Sa, yun nga, sa fairy tale. There's a fantasy land na kailangan mong kumbaga panatilihin ang yung sarili na nasa realidad ka ng buhay, na kumbaga may mga pangyayari sa atin na hindi lahat makulay, no? Hindi lahat maganda. So kailangan mong i-embrace lahat ng bagay na kabiguan, lahat ng bagay na masasaktan ka, mahihirapan ka, kasi yun yung magbibigay sa'yo ng kalakasan para lumaban at maging maganda ang takbo ng buhay, no? The more na naramdaman mo yung pain, the more mo mararamdaman ng saya, no? What is the part of the life? Represent what? Diba, mas masarap maranasan ng tagumpay kung ito ay yung pinaghirapan. Diba? What is the part of the light? There is a kind-hearted. I navigate life difficulties with a positive mindset. By consciously showing kindness, I spread warmth and understanding to those around me, creating a ripple of compassion. Sa pagiging mabuti talaga, no? Kumbaga, talagang pinapakita dito na sa lahat ng aspeto, sa lahat ng bagay na isipin mo, na positibo ka, no? Hindi man para sa kanila, para sa sarili mo. Hindi mo man tinitingnan na pangit para sa iyo, pero pinapakita mo dito na there's an equal, no? Talagang yung pagmamahal mo is something legit at talagang pure, no? Yung intentions mo, napakabuti ng puso mo, there's a genuine. So let's see what is a pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay, we're back. So nandito na tayo, guys, with a pick a card, yes or no. Okay, so before anything else, guys, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Mag-isip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapili ka na ng magiging tanong mo at nakapili ka na ng magiging sagot mo, please comment down below kung ano number na pili mo. At the same time, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa namuuri ng social media platforms. Maraming salamat po sa mga subscribers natin, sa mga solid subscribers and followers natin, sa mga bagong subscribers and followers natin. At the same time, sa solid viewers, maraming salamat din po. At maraming salamat po, no, sa mga paghihintay at sa naghihintay ng aking videos every moment, every single day. Pasensya na kayo kung hindi ako makapag-upload ng tuloy-tuloy, gawa ng may mga pasyente tayo online and of course walk-in, no? We have also walk-in healing po every Thursday lamang po. If you want to book an appointment, just let me know. At the same time, if you want to book a reservation for time slot for private reading, just let me know. No, message lang ako. Then of course, magpabook po kayo ng appointment. So let's see, what is the pick a card, yes or no? So let's watch this. Let's start with the number 1. So there is a no. Misdirection, recalibrate your course. No, may mali kang desisyon na maaaring nagsilbi ng kamalasan sa'yo. So may mga bagay na hindi mo dapat ginagawa kung ayaw mo bumalik sa'yo. Number 2, there is a yes. Fulfilling your desires, being refreshed, moving. So ibig sabihin na ito na yung bagay na mag-uumapaw, no? Ang biyaya na iyong inaasam, yung mga bagay na gusto mo makuha, makakamtan mo na. Number 2, there's a no. Heavy energy block weighting down by worry. Now, dahil sa pangamba mo, parang ang bigat-bigat ng kalooban mo na kailangan mo pakawalan, wag mong dalihin yan, kailangan mo itong bitawan. No? So guys, this is the weekly gabay for the month of October 1 and October 7 for the sign of Sagittarius. So sagi, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like,
and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Daram ko maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Just at May Kapal Siksik Liglig Nag-uumapa na biyayang manang balik sa inyo't maraming salamat po and see you the next video. Bye-bye and babush.